thank you for joining us today mga igsoon sa ato ang virtual Sunday service mga igsoon. Mapasalamaton ako sa matag-usakan ninyo mga igsoon nga wala gyud puas nga nag-join ka nato mga igsoon sukad pa sa nag-start ta last June sa ato ang online Sunday service na gyud gihapon ka mo mga igsoon nga nag-join ka nato. So ako lang gihangyo mga igsoon that let us gather as a family mga igsoon. If you are joining right now, mag-gather ta mga igsoon as a family for us nga nagyud tay strong connection mga igsoon as a family mga igsoon. Amen? So, mga igsoon, God is good. All the time and all the time, God is good mga igsoon. Even in the midst of this pandemic na naata karon mga igsoon, mapasalamaton gyud hapon kita sa kamaayo sa atong buhi nga Dios mga igsoon nga gipa-experience kita niya sa mga butang o ipaghatag sa mga igsoon ang blessing kanato o sa matag usa kanato mga igsoon. So that is why makaingon gyud gihapon ta mga igsoon that God is good all the time, and all the time God is good mga igsoon. So for today's topic mga igsoon, we will be talking about acceleration. Acceleration, God can speed up things mga igsoon. So acceleration, God can speed up things. Amen? Di ba? So this is actually a topic mga igsoon sa National Youth Alive nga nag-celebrate karon mga igsoon the whole month of August. We are celebrating a National Youth Alive mga igsoon, and the topic is acceleration. So diha mga igsoon, it is actually the whole chapter, but the center verse na akong ihatag kaninyo mga igsoon karong adlaw is makita diha sa Acts chapter 2 verse 41. Akong basahon kaninyo mga igsoon. Then those who gladly received his word were baptized. And then in that day about 3,000 souls were added to them. Let us pray. Our most gracious and loving Father, Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo o God sa among mga kinabuhi. Salamat usab Lord sa matag kinabuhi nga nag-join ka namo karon. Lord, I pray that let these words of yours, O God, makapatandog yun, O God, makapa-open, O God, sa matag kasing-kasing, O God, sa mong kaigsuunan karong adlaw, Ginoo. Himo, Lord, nga kani nga mga pulong, O God, mahimo, Lord, nga makapausab sa matag-usa ka namong Ginoo. Ma-enlighten kami, O God. And Lord, himo ako, Lord, as your mouthpiece, O God, for your people, Lord, will understand sa imong pulong karong adlaw, Ginoo. Salamat kay O God sa tanan. Ugulian ka na mo, Lord, sa tanang dungog ug himaya, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So do you believe, my son, that our God is a God of acceleration? Do you believe it, mga son? That our God is a God of acceleration, that our God is He can speed up things, mga igsoon, sa tuang kinabuhi. That is what acceleration is. God can speed up things, mga igsoon, sa atong kinabuhi. In our text, mga igsoon, in our text in Acts chapter 2, we can see that God multiplied His people in a single day. Diyan na ito mabasa, mga igsoon, if you read the whole chapter 2, diyan na ito mabasa, mga igsoon, sa katong gibasa ganina, nga sa verse 41, mga igsoon, sa tuang center verse, that God added 3,000 souls. Di ba? Di ba? Makita na to sa verse 41 that God after they baptized, after they received the word of God, God added 3,000 souls mga igsoon. And 3,000 souls is a huge number. Dili siya gamay nga number mga igsoon. That is actually happen on a single day. So that is why I believe that God is a God of acceleration. He can speed things up mga igsoon. He can speed up things sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Kaya niya papaspason mga igsoon ang atong mga kinabuhi mga igsoon, ang mga panghitabo sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Di ba? In the early church nahitabo na siya mga igsoon. So that is why every one of us wanted also that God will speed up things mga igsoon sa atong kinabuhi. Di ba? Every one of us wanted na sa atong mga kaigsuunan nga mga estudyante, di ba? Gusto ta nga mahuman na nga atong pag-eskwela para makatabang ta sa atong parents. Di ba? Gusto ta nga, gusto na ko nga mahuman. We wanted to help our parents sa atong mga kaigsuunan nato diri nga nangitag trabaho, gusto na di ba? Nangitaw mga trabaho, gusto na ta nga if mga apply ta, dawat dayon.
Di ba? Ano na ito mga gusto yun ka ng mga paspas ba? Matod pa instant. Di ba? We wanted that God will speed up things sa itong mga kinabuhi. Di ba? And even in our church, every one of us wanted that our church will grow. The same with what happened diri sa atong early church that happened in Acts chapter 2 mga igsoon. We also wanted that our God will, ang atong church will grow mga igsoon, especially sa atong mga leaders, di ba, sa atong mga elders, sa atong pastor. Gusto ginato nga as a pastor, as a leader, di ba, gusto nato nga managhan ginato ang membro, not just physically, but even mo grow spiritually mga igsoon. Amen? Di ba? So, God, we wanted that God will speed up things sa atong kinabuhi. And indeed, our God is also a God of acceleration, mga igsoon. Our God is a God of acceleration. I have a story, mga igsoon. Before, naman ko'y motor nga XRM, which is actually my first ako nga motor, nga hinatag na po sa ako when I was in private school. So, ano ko yung motor, mga igsoon? One time, mga igsoon, nag-travel ko, tingala ko kay ang kanang suga ba, hinay na kayo, di na kayo na kumakuha ng suga, di na kayo na kumaklaro. So, tingala ko nga nang hinay kayo, so nagpadayon diya pumuntagan mga igsoon, until nga nabantayan yun ako nga murag maglisod ako. So, after ato nga day, a night nga nag-travel ko, so pagka morning ako siya gipa-check and I found out nga wala na diay, dead na ang iyahang ang katong papaded na kay pag-drain na kayo ang battery di ay sa ako ang motor. So that is why nana ang nahitabo mga igsoon nga tungod ato nagilis ko og battery tungod kay dead na kaayo siya mga igsoon. So sometimes mga igsoon sa tuang kinabuhi we feel like a dead battery mga igsoon. Usay sa ato mga kinabuhi mga igsoon maka-feel ta ginana that we are a dead battery mga igsoon. We are drained with all our life problems. Diba? Ma-drain ta sa mga problema sa atong mga pagpangalagad. Wow, mawad-an tag energy. Tungod kay na-drain na ta, tungod usab sa mga problema nga gapang hitabo. Usay, dili na nato masabdan ang mga panghitabo. Di na ta makasabot nganong na inaniman, nganong na inana man na Lord. Diba? Sometimes we question even God, anong nahitabo ni siya. Nga naman, we are so drained for all the problems that is actually happening mga igsoon. In our spiritual life, diba? We don't understand already sa plano sa Ginoo. Lord, anong nahitabo man eh? Diba? Usay dili na nato masabtan mga igsoon ang plano sa tuwa sa Ginoo sa tuang kinabuhi mga igsoon. And even prayer mga igsoon is difficult na kay para sa tuwa. Nalimtan na nato ang bersikulo nga pray without ceasing. Di ba? Tungod kay na-drain na lagi kaayo ta. Di ba? When the time nga moadto na sa church, wala tapulan na. Di ba? Gusto na lang nga magpuyo na lang gid sa balay, di na ganahan moadto sa church, and even today nga online na gani ang pagsimba. Nasamot na noon naluya mga igsoon. Di ba? Samot na noon nga naluya, di na ganahan. Di ba? Siguro some of us here since kay online naman lang, dili na kayo ta, igo na lang, dahigda na lang siguro ganita. Di ba? Natapulan na. But let us always make it a practice mga igsoon na when we have the Sunday service mga igsoon, let us always focus ourselves mga igsoon. Manglingkod ta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, sama nga ang atong batasan na agyudiha sa sulod sa simbahan mga igsoon. Di ba? So, ibatasanon yun nato na mga igsoon. Diba? Sometimes kung we are already drained mga igsoon, church ministry mga igsoon become our obligation, not a commitment. Tungod sa mga panghitabo sa tuwang kinabuhi, sometimes ang atong ministry sa church mga igsoon, wala na nato nahimo nga ministry or commitment nato diya sa Ginoo mga igsoon, but nahimo na nun siyang obligation mga igsoon. So sometimes sakit kaya na siya nga panghitabo, di ba? So ay sa mga estudyante, kanang sa mga estudyante lugar magpaampo nga inani Lord mag-summer lang mutabang gyud ko sa ministry but karon nga nag-summer na dili lang gyapon makita sa church kay na busy di ba sometimes sa ato ang mga sa ato ang kuan sa ato mga young adult di ba regarding sa work paampo nga magpatrabaho and then nakatrabaho na so
naglisod na noon dahil simba, ano ba? Even online na, naglisod lang gihapon og simba. So ina na mga igsoon, sometimes naay mga paghitabo gyud sa tuwang mga kinabuhi nga makaluya kay mga igsoon. Usahay gani, ang tungod kay kuana online natong panagsimba na adlaw nga Domingo na noon na ay hapanon ng laba. Di ba? Igo na lang maminaw, nang laba na dayon, hitting two birds at one stone. Diba? But sometimes mga igsoon atong di siya sometimes but ato yung batasanon mga igsoon nga during Sunday service, let us prepare ourselves to listen to the word of God. Mao gid na mga igsoon. But sometimes lagi usay nga makapag-drain ka nato mga igsoon. So there are reasons mga igsoon ngano nga atong spiritual batteries mga igsoon is ma-discharge gid mga igsoon. So lagi mga reasons usay probably sa itong mga kaigsuunan nga naminyo na when they get married, ang ilang naasawa, lahi ang tinuhuan. Di ba? Ang ilang nabana, lahi ang tinuhuan. Just happen nga, wala na noon nakasimba, tungod kay inana ang nahitabo mga igsoon. Or sometimes, nanganak na. So pagpanganak, mas naatiman na ang baby. Siyempre, priority man yun to. Pero nawala na ang ministry tungod kay na-focus na kayo or na-focus na diha sa pag-atiman sa bata lugar. Or sometimes, nabadlungan ni pastor, nabadlungan ni elder. After nabadlungan, wala na ganahin pagsimba. Di ba? So, especially, for example, inani nga mga panghitabo, dili gid makikita. So, na mga pagbadlong, murag online na lugar. So, dili na dayon ganahan. So, inana mga igsoon nga mga panghitabo sa tuwang kinabuhi. So, there are times that we don't see what is happening and we will feel exhausted and our growth is actually affected. Mugin na mga igsoon. Di ba? Sometimes, kanang na mga panghitabo sa tuwang kinabuhi and then we feel exhausted to it. And if we are feel exhausted mga igsoon, our growth as a Christian mga igsoon will be also affected. Once our growth is affected mga igsoon, our church is in trouble as well. Ikaw mga igsoon, especially kung ikaw gigamit ka sa ministry mga igsoon, if your growth mga igsoon is affected with all those challenges in life, then the church is also in trouble mga igsoon. It means that the church growth is in trouble mga igsoon. There is no acceleration will happen even sa imong kinabuhi mga igsoon, there will be no acceleration that will happen mga igsoon. Walay pag-speed things up sa imong mga kinabuhi mga igsoon. But we wanted that God will speed up things mga igsoon sa tuwang kinabuhi. We wanted to accelerate. Diba? Gusto kita nga ma-accelerate na mga igsoon. In your studies, diba? In your career mga igsoon, sa church, gusto kita nga madaghan ta. And then mga igsoon, and I also mga igsoon, we believe that our God is a God that can speed up things mga igsoon. Our God is a God that speed up things sa itong mga kinabuhi mga igsoon. Even God put things into its season mga igsoon, but also our God is a God of acceleration. Diba? God said, He put things into season. There's always a season to be happy, a season to be sad, but also mga igsoon, our God is a God of acceleration. Remember that God don't follow its natural timeline mga igsoon. Wala nagpalo ang God of natural timeline mga igsoon, which is our timeline. He knows how to speed up things mga igsoon. He knows how to speed up things mga igsoon. So let us learn mga igsoon what the early church did that God accelerate them. Di ba? And let us be more focused mga igsoon on what we should do for God will accelerate our life. Accelerate mga igsoon, i-accelerate sa Ginoo ang ato ang kinabuhi. Let us learn for what the early church did, na-accelerate sila mga igsoon, and apply it mga igsoon sa itong mga kinabuhi on how also that God will accelerate us mga igsoon. First mga igsoon, kung nakita mga igsoon, is when God will accelerate us mga igsoon, when God, mga igsoon, makita sa matag kaugalingon dato that we are actually united. Say with me mga igsoon, united. Mga igsoon,
mga igsoon, in Acts chapter 2 verse 1, mga igsoon, it says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Di ba? That is actually in verse 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. After they gather, mga igsoon, after they gather in one place, in verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak with another tongues as the Spirit enabled them. So mga igsoon, they are actually, the Holy Spirit, they filled with the Holy Spirit, mga igsoon, after they are being united. Mga igsoon, they are united in one accord, in one goal, in one vision, and after that one, God filled them with the Holy Spirit. That is actually the importance, mga igsoon, of being united. Diba? Diyan natin makita, mga igsoon, ang beauty, mga igsoon, ang beauty of being together and being united in one accord, in one vision, mga igsoon, diha sa atong buhi nga Dios. God works when He see that people are united in Him. Dito na ito makita, mga igsoon, they gathered together in one place. It means they are united. Wala sila nagkatabulaag, mga igsoon, but they are united, mga igsoon. Di ba? After they being united, mga igsoon, nakita nato that God filled them with the Holy Spirit, mga igsoon. Miracle happened, mga igsoon, after they being united, mga igsoon. Miracle happened to them, mga igsoon. So in our church, mga igsoon, God will accelerate our church if He sees that all of us are united. Sa atong simbahan, mga igsoon, God will accelerate our church, mga igsoon, not just physically, but even spiritually, mga igsoon. God will accelerate us, mga igsoon, if makita, mga igsoon, sa atong buhi nga Dios, that our church, or every one of us, is united in one vision, mga igsoon. Na ay usa ka tumong og tuyo, mga igsoon. Dili pwede nga si pastor, mga igsoon, dahil iyang plano, ang atong mga leaders po, lahi po ng mga plano, mga igsoon. Atong pong mga members, lahi po ng mga plano. Di ba? Kung saan na to nga, mahimo, nga, i-bless ta sa Ginoo, mga igsoon, i-accelerate ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. If nakita sa Ginoo nga, tabulaan ta, mga igsoon. So that is why it is actually the beauty of being united. Let us be united, mga igsoon. Every one of us, let us be united, mga igsoon. According, mga igsoon, to Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 1, verse 10, mga igsoon, it says, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you have said, and that there will be no division among you. Diba? But that you may be perfectly united in minds and in thoughts. Diba? It says here, according to Apostle Paul, mga igsoon, that there will be no division among sa ato mga igsoon. And let us be united in minds and in thoughts, mga igsoon. That is why God accelerate us, mga igsoon, i-accelerate sa Ginoo ang ato ang church, mga igsoon, if nakita sa Ginoo, mga igsoon, that we are united. So let us be united, mga igsoon. Let us be united in our prayers, mga igsoon. Let us be united in our reading of His Word, mga igsoon. Nga kita, matag-usa ka nato, mga igsoon, nagi mga pagbasa sa pulong sa Ginoo, nagi communication diya sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Lisod kayo nga pasagdanan nato si pastor, ang atong mga leaders, to pray. But let us be united, mga igsoon, in prayer and in reading to the Word of God, mga igsoon. In us, mga igsoon, personally, mga igsoon, sa atong pamilya or sa atong kaugalingon, mga igsoon, how can God accelerate us, mga igsoon? God will speed up things, mga igsoon, if nakita niya na mga igsoon nga naay unity, mga igsoon, sa pamilya. Diba? God will accelerate you, mga igsoon, sa ikaw mismo, mga igsoon, kung nakita sa Ginoo, mga igsoon,
that you have this unity or you are being united with your family, mga igsoon. Na ay mga sinabtanay, ayun. Na ay mga sinabtanay, mga igsoon sa pamilya. How can God will accelerate you, mga igsoon, and even your family, kung nakita sa Ginoo, mga igsoon, nga imong pamilya, wala nagkasinabot, mga igsoon. How can God bless you? How can God release His blessing towards you and your family, mga igsoon? Kung ang imong pamilya, mga igsoon, mismo, nagkagubot, mga igsoon. So let us be united as a family as well. Let's be united, mga igsoon, nga walay kanang bitong dili ta lahi og mga plano sa pamilya, mga igsoon. Di ba? For example, ikaw nag-eskwela ka, if you're a student, college student ka, ang imong plano kay muning mong kuhaon nga kurso. Yan din, ang imong parents po, mo pa nilang gusto para sa imuha. And then, dahil mga panagbingkil na dahil na nahitabo kay kani kita kung gusto ang parents po mo lagi ni na walay mga pagsinabtanay, mga igsoon. God will accelerate, mga igsoon, your plans in life. Mga paghitabo sa imong kinabuhi, mga igsoon, nga sa imong pag-eskwela, wala na yung mga additional nga year, nga even dapat ito 4 years na imong pag-eskwela sa college or 5 years baka ha, there will be no addition, mga igsoon, kung nakita sa Ginoo that your family is united. Nakita sa Ginoo nga nay pagsinabtanay sa pamilya, mga igsoon. Di ba? Lisod kayo nga nag-eskwela kay nani, di day ka ganahan. Nagbagsak-bagsak ka. Kung hindi lagi kaganahan sa kurso ngayon mong giskwilahan. Then, di padulong na din kasalain nga kurso na po, di padulong na po kasalain nga kurso. That is why, dapat sa isa ka pamilya, mga igsoon, nagi pag sinabtanay, mga igsoon. Di ba? Let us understand one another, mga igsoon. Probably, ang plano sa ginikanan, inani ang imong pag-eskwela, inani rin ang kurso, kay mo po siguro ang makaya. And ikaw, as a student, be grateful to it. Di ba? Pero kung ikaw po pamilya, ikaw po parents, nakita nimo nga kaya ra po sa inyo nga, namuni ang kwaon sa imong anak. Pero gusto yung kang anak, magkuhan yung ka. Magsiman, pero imong anak, huwag yung plano magsiman. Pero yun mo na yung gusto nga kurso, which is kaya ra gihapon. Di ba? So that is why it is important na naging pagsinabtanay, mga igsoon sa pamilya, mga igsoon. Di ba? Sud kayo nga lahig gid ang plano, mga igsoon. Let us be united, mga igsoon, di ba? Ikaw mismo, mga igsoon, ikaw mismo you must be united with God. Di ba? Ikaw mismo, mga igsoon, karon, you must be united with God. Naata diha nagpabilin, mga igsoon, sa tiilan sa atong buhi nga Dios. How can God release His blessing? How can God will accelerate you, mga igsoon? Kung ikaw mismo karon sa igsoon na imo pagpangalagad karon sa atong buhi nga Dios, nahibulag na kadiha sa atong buhi nga Dios. Nawala na ka, mga igsoon. So it is important, mga igsoon, nga balik gyud ta sa tiilan sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Remember, mga igsoon, in John 15:4 it says, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruits by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me." Diba? God said, "Remain in me as I also remain in you." Kung kita, mga igsoon, magpabilin ta diha sa atong buhi nga Dios, united ta diha sa atong buhi nga Dios. God said, mga igsoon, that there no branch can bear fruit by itself, mga igsoon. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So kita, mga igsoon, dili ta mo bear fruit, mga igsoon, kung kita dili ta magpabilin diha sa atong buhi nga Dios. So let us be united, mga igsoon, diha usab sa atong buhi nga Dios. Pinaka-importante gid ang mga igsoon. Na atong pagpangalagad, mga igsoon, nagkalayo yun, mga igsoon. Even in pandemic, dapat nagkalayo, mga igsoon, dili nagkalayo. But this time, mga igsoon, muni ang panahon nakita gid, mga igsoon, mudut-dut gyud ta pag-ayo sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Di ba? Mo na ni ang time, mga igsoon, nga mudut-dut gyud ta. Kay lisod kayo, mga igsoon,
last day I talked to Archie mga igsoon na siya nga lisod kayo bro nga magbalik-balik ka sa imong bisyo karon. Tingala na lang ka mga bisyo ba kanimo or mga sayop nimo sa kinabuhi. Tingala na lang ka nga pagbalik nimo sa imong mga bisyo or mga sayop sa kinabuhi, mo ipag-rapture na tingala kang kauban nimo sa pamilya nawala na ikaw na noy nabilin. Di ba? So karon mga igsoon ang panahon nga dili ta magpadala sa problema but instead atong isang at diha tanan sa atong buhi nga Dios, and let us have faith in God mga igsoon. We walk by faith and not by sight mga igsoon. We walk by faith. Faith na to pagtuo na to diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. All right. So second mga igsoon is unsay nahitabo sa early church that why God accelerate them is God, mga igsoon, God sees that they are obedient, mga igsoon. Nakita, mga igsoon, sa Ginoo that they are obedient, mga igsoon. In Acts chapter 2, mga igsoon, verse 41, sa itong gibasa ganina, mga igsoon, then those who gladly receive His word were baptized, and in that day, about 3,000 souls were added, mga igsoon. Pero before na ito basahon na ito, mga igsoon, sa verse 14, diyan na ito makita, mga igsoon, in verse 14, then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed to crowd, fellow Jews, and all of you who lives in Jerusalem, let me explain this to you. Okay, they speak with other tongue na mga igsoon. So that is why, si Peter, ni stood up si Peter, mga igsoon, and he says, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Gingon ni Peter, listen carefully to what I say. In verse 38, Peter said to them, repent. Di ba siya? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. And in verse 41, after the people, mga igsoon, obey and listen to the word of God, in verse 41, mga igsoon, those who accepted His message were baptized, and about 3,000 were added to their number in that day. After, mga igsoon, they obey and listen to the word of God. These people, mga igsoon, accepted the message, mga igsoon, and they're being baptized. And 3,000 souls, mga igsoon, is added in that day. After they obey the word of God. After they listen, mga igsoon, to the word of God. So mga igsoon, obedient na to diya sa atong buhi nga Dios, mga igsoon, is dako gyud kayo, mga igsoon. If we're just obedient to the word of God, God will do something in us, mga igsoon. If we are just obedient to the word of God, mga igsoon, kung mo-obey lang gyud ta sa pulong sa Ginoo, God always remind us in His word, mga igsoon, dito giingon gyud ni Peter, repent, repent, and repent. But kita lang gyud usay, mga igsoon, di lang gyud ta kabalo maminaw sa pulong sa Ginoo. How can God accelerate us, mga igsoon? How can God accelerate you, mga igsoon, if you are not obedient to His word, mga igsoon? Diba? How can God accelerate you if you're not obedient to His word? Di ka kabalo maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili ka kabalo maminaw sa mando sa Ginoo, mga igsoon. Diba? Lisod kay sa Ginoo, mga igsoon, nga accelerate ta if we are not obedient to Him. If we have that still we have that sin, mga igsoon, hidden sin, mga igsoon, nga sa ato ang kinabuhi karon, mga igsoon. Nagya po tayo ginatago-tago nga sala, mga igsoon. How can God speed up things in our life? If wala pa nato ng sangat diha sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Remember, mga igsoon, ana siya dito sa verse 38, if I'm not mistaken, ana siya dito si verse 38, Peter said to them, repent. Di ba? Repent and be baptized. So diyan na ito makita, mga igsoon, nga dako yung kayang kabuhatan, mga igsoon, sa repentance sa to ang kinabuhi. Nga walay lama, mga igsoon, na makita sa itong kaugalingon. One of our songs, A Pure Heart. Pure heart, that's what I long for.
Diba? A pure heart, mga igsoon. A heart that follows the Word of God. That obeys the Word of God, mga igsoon. If we just listen and obey in His Word, mga igsoon, and His commandments, God will accelerate us. But if we just listen and obey to the Word of God, mga igsoon, God will accelerate you in your plans, in your studies, and in your work, and in your businesses, mga igsoon. God will accelerate you, mga igsoon. Remember in Matthew chapter 7, verse 24, mga igsoon, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house in the rock. Diba? Muna siya, mga igsoon, if we just listen and obey to the Word of God and put it into practice, you are just a like man, a wise man rather, who built his house into the rock. That whatever happens, even in the storm comes, you can still stand, mga igsoon. Diba? You can still stand, mga igsoon, if we just obey and listen to the Word of God. Even when storm comes, mountains of problems will come. Diba? Mountains of problem will come. You can still, mga igsoon, stand still sa imong kinabuhi, mga igsoon. Remember in 1 Samuel, mga igsoon, 15:22, it says, to obey is better than sacrifice. Obey is better than sacrifice. So let us be obedient, mga igsoon, to the Word of God. Diba? Let us obedient to the Word of God, mga igsoon. Kung saan na itong pagkabalo na muna ang plano sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. That is why let us be obedient. Let us have that prayer, that constant communication with our Lord, and reading to His Word, mga igsoon. Amen? So first, mga igsoon, the early church is God accelerate them. It is because they are united. Second thing, mga igsoon, God accelerate them because they are obedient to God, to His Word, mga igsoon. And third thing, mga igsoon, is they are devoted. In Acts chapter 2, verse 42, mga igsoon, dili na ito makita, mga igsoon. This is actually after na nahitabo na, mga igsoon. After God added them 3,000 souls, muna ang nahitabo, mga igsoon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayer. After God added them, mga igsoon, 3,000 souls, in verse 42, they devoted themselves in apostles' teaching and to the fellowship and the breaking of bread and to prayer. In other words, for devoted, mga igsoon, is loyal. Di ba? After God added 3,000 souls, they remain devoted diya sa tungguing nga Dios, mga igsoon. In His Word, they remain devoted in His Word, in fellowship to one another, in remembering God's work, mga igsoon, and God's Word, and in prayer. Di ba? Why God accelerate them? Because nakita sa Ginoo, mga igsoon, nakita sa Ginoo ang ilang mga kasing-kasing, mga igsoon, that even I will pour out His blessing to them, I will accelerate them. Nakita sa Ginoo, mga igsoon, that in ilang kasing-kasing nahimo gihapong magpabilin diha sa atong buhi nga Dios. Di ba? They are still devoted, mga igsoon. After they added 3,000 souls, they're still devoted to the Word of God. Di ba? They're still devoted in apostles' teaching. In His Word, they're still devoted in fellowship to one another, mga igsoon, and remembering the works of God, and even in prayer. Manakita sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, mga igsoon. God sees their heart. That even if ever God will pour out this blessing to them, they will never change. They will remain loyal to God. Mauna may igsoon ang nakita sa tungguhi nga Dios. Sometimes, my igsoon, God did not speed
things up mga igsoon sa atong kinabuhi mga igsoon kay base nakita sa Ginoo mga igsoon nga if God mga igsoon kasi nakita sa Ginoo nga you are not devoted to Him. Di ba? What I mean is if God will accelerate you base noon nga dili na noon ka makapangalagad sa iya mga igsoon. Di ba? Sometimes dili may speed up things sa Ginoo ang ato mga kinabuhi may igsoon kinakita sa Ginoo nga naapatay kakulangon mga igsoon. Basin noon nga ipaspason sa Ginoo i-speed things up niya sa imong kinabuhi mga igsoon. Then ang imong pagpangalaga diha kaniya mga igsoon mawala na noon. If God give you nice work basin noon dili na noon ka makita sa simbahan. Di ba? That is why God allows you to encounter the process for you to learn to trust God more before He will pour out His blessing to you. Diba? That is why God wanted you. God allows this things, mga igsoon, that will happen to you because God wanted that you will trust Him, mga igsoon, before He will pour out His blessing. Iba si nakita sa Ginoo mga igsoon nga wala pa niya gialaw nga mahitabo sa imuha karon. Kay iba si nakita pa sa Ginoo mga igsoon nga kung kani mahitabo sa imuhang kinabuhi. If God will speed up things mga igsoon sa imuhang kinabuhi, if kani ialaw sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, then basi noon na mawala na noon ka mga igsoon. That is why sometimes let us check mga igsoon. Let us check ang atong mga prayers mga igsoon. Di ba? Let us check it mga igsoon. Di ba? God wanted us mga igsoon to trust Him mga igsoon before God will pour out His blessing to us mga igsoon. In Psalms 37 mga igsoon, in Psalms 37 verse 4, it says, "Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart." Delight yourselves in the Lord and God will give you the desire of your heart. So basin nakita pa sa Ginoo mga igsoon nga wala pa nimo diha gid fully na hatag sa Ginoo mga igsoon ang imong kinabuhi. Basin wala pa nato fully na hatag sa Ginoo mga igsoon. So that is why God wanted us to delight ourselves to Him, and God will give us mga igsoon the desires of our heart mga igsoon. God will increase mga igsoon. God will increase yung mga igsoon nga dili na ka magpabilin nga maura gihapon mga igsoon. Di ba? Kung dili na ka magpabilin nga maura gihapon, if God will increase you mga igsoon, magpabilin pa ba ka gihapon mga igsoon nga devoted diha kaniya? That's the question mga igsoon. If God will increase or accelerate you right now, tagaan kanyang tsada nga trabaho karon dayon. Mga panghitabo sa kinabuhi, masulbad, diretso. Then mga igsoon, magpabilin pagkagihapon ka nga devoted mga igsoon. Sometimes mga igsoon, makadumdum na lang tag-ampo kung nanay mga panghitabo nga dili maayo sa tuang kinabuhi. Sakit man siya paminahon pero usahay kakahitabo gid siya mga igsoon. Ato mga pagsimba dili na siya mahitabo tungod kay nabisi na kayo ta sa atong pagpanarbaho. Nalimtan na nato atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Dili na kay ta kasimba tungod sa atong pag-eskwela. Diba ang atong pagpangalagad, nalimtan na nato mga igsoon. Diba? Nawala na mga igsoon. Nawala na. Tungod sa mga inana nga nahitabo. That is why, if God will accelerate you right now, makita ba ka sa Ginoo mga igsoon ang imong kinabuhi karon na magpabilin gyapon ka nga devoted mga igsoon diha kaniya. Devoted to His Word, in fellowship to one another, in your fellow Christians, in remembering His Word and His work mga igsoon, and even in prayer mga igsoon. That's the question mga igsoon na kailangan din yung hinumduman karon mga igsoon.
Basin loyal lang ka mga igsoon karon kay naa pa man kay gipangayo. Grabe focus kay ka sa imong pagsimba karon. Focus kay ka sa imong pagpangalagad karon kay naa pa kay gusto mahitabo, naa pa kay gusto gipangayo sa tunggoy nga Dios. What if kung mahatag na sa mga igsoon? Do you still remain loyal and devoted diha sa tunggoy nga Dios? That is why the early church, God accelerate them. It is because if God will pour out His blessing to them, nakita sa Ginoo ang ilang mga kasing-kasing mga igsoon, nga magpabilin gihapon sila nga devoted diha sa atong nga Dios. Mga igsoon. And it is my challenge to every one of you mga igsoon. It is my challenge na ipakita nato sa Ginoo mga igsoon that if God will accelerate us, we will still remain devoted to God in every way sa atong mga kinabuhi mga igsoon. It is my challenge to every one of us. Na if God will accelerate us right now, ihatag sa Ginoo ang trabaho nga imong gipangita karon. Let us be remain devoted mga igsoon. If God will solve all your problems right now, tanan nga mga problema nimo nga kapahitabo karon, let us be remain devoted ya sa atong nga Dios. And let us keep that promise mga igsoon. Dili lang kay nahitabo ang problema ay hara dayon. But if sa maginhawa man nga paghitabo sa imong ginabuhi, let us be remain focus mga igsoon diha sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Constant communication mga igsoon sa atong buhi nga Dios. As a conclusion mga igsoon, you still remember mga igsoon the first miracle of Jesus? The first miracle of Jesus in the wedding of Cana mga igsoon, that is actually found in John chapter 2 verse 1 to 11. You can read it or you can read through to it mga igsoon. And it just happened mga igsoon in that wedding of Cana mga igsoon that God turned water into wine. That's the first miracle that Jesus did. Mga igsoon. And that miracle proves that our God can accelerate things mga igsoon. He can say, He is a God of acceleration mga igsoon. That miracle mga igsoon is not just a miracle that God turns water into wine, but it is also a miracle. It is also prove us that our God is a God of acceleration mga igsoon. Did you know mga igsoon that it takes 3 years mga igsoon to get from the initial planting to the first harvest mga igsoon? Di ba? Makabuhat kag wine mga igsoon, it takes you 3 years mga igsoon from the initial planting mga igsoon until sa pag-harvest nimo mga igsoon. And another 2 years mga igsoon if imo pa siyang ibatod pag if kuan pag mo sa tagaan pag mo siya time para mulami pag siya pag-ayo. But in that time mga igsoon, it's just a split of minutes probably. Diba? Makita natin mga igsoon, in verse 7 mga igsoon, Jesus only told his servant to fill the jar with water. Diba? Jesus only told in verse 7 mga igsoon, in John chapter 2 in verse 7, Jesus only told his servant to fill the jar with water. And in verse 8 mga igsoon, then he told them, now draw some out and take it to the masters of banquet. Diba? To the masters of banquet mga igsoon. After they fill the water mga igsoon, they fill the jar with water, it's just probably a split of minutes or seconds. Probably minutes or hour baka. Wow. Nahimo na siyang wine mga igsoon. The 3 years of process only took a minute or an hour mga igsoon. And it only proves that God can do miracle in your life as long as you remain united to God, to your family. Mga igsoon, you remain obedient to His Word, and you remain devoted mga igsoon, and loyal to God mga igsoon. Diba? That miracle mga igsoon only proves that God can speed up things sa ato ang kinabuhi. He can accelerate things up sa ato mga kinabuhi mga igsoon. That miracle proves it mga igsoon, that our God, the God that we serve, is a God of acceleration. Dapat mga igsoon, we remain united,
to God and to our family. Remain obedient to His Word. Listen to His Word. And let us be remain, my igsoon. If God will pour out this blessing towards them, makita dapat sa itong mga kaugalingon, mga igsoon, nga dili ta mabago. We remain devoted and loyal to our Lord, mga igsoon. Whatever you desire, God can accelerate your plans, mga igsoon. Whatever your desire, God will accelerate your plans, my son. According to His Word, delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Let us pray. Our most gracious and loving Father, Lord, we thank you, God. We thank you, Jesus, for your word tonight, today, Lord Jesus. We umuaw, God, ng ating mga pulong Ginoo. Makapatandog yun, makapausab, O God, sa among mga kinabuhi, Ginoo. Tabangi kami, O God, na mahimo na mo, Lord, nga ma-apply sa among mga kinabuhi, O God, ang imong pulong, Ginoo. Tabangi kami, Ginoo, ang imong pulong karong kagabi una, O God. Mahimo, O God, na kato, Ginoo, mag-transform sa matag usa ka namo, O God, and to become a better Christian, Lord. To become a better person, O God. To become a better family member, O God. Salamat kay Ginoo sa tanan. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo, O God, sa amo ang mga kinabuhi. This is all I ask and pray. In Jesus' name. Amen and amen and amen.